roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Yan ang sabi ni Aristotle, isang Griyegong pilosopo at tagapagturo ng iba't ibang filosofiya at disiplina sa larangan ng edukasyon sa kanyang kapanahunan. Ang kasabihang ito ay sumasalamin sa karaniwang tinatahak ng mga mag-aaral na nagsisimula pa lang sa pag-abot ng kani-kanilang mga pangarap. Iba-iba man ang kwento ng paghihirap at sakripisyo ng bawat mag-aaral, iisa naman ang tinutumbok nito, ang matamis na pag-asa ng magandang kinabukasan. Nitong April 14 to 15, sa bisa ng DepEd Memorandum No. 27, Series of 2025, isinagawa sa mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas ang iba't ibang mga end-of-school year rites katulad ng Recognition Day, Moving Up Ceremony at Graduation Rites upang kilalanin ang pagsusumikap ng bawat mag-aaral. Si Will Ann na isang grade 10 student mula sa Luzon Harmony High School, humakot ng karangalan bilang campus journalist at with honors pa sa isinagawang moving up ceremony ng kanilang paaralan. Simple lang naman daw ang dahilan niya bakit siya nagsisikap. Gusto ko po kasi magkaroon po ako ng magandang future kasi gusto ko pong ialay yun hindi lang sa akin, pati rin po sa kanila, pati rin po sa mga taong nagre-realize sa akin at sa mga future na tao na matutulungan ko pa once na nagkatrabaho na ako. Kwento niya, hindi naging madali ang daan ng kanyang higit 10 taong pag-aaral. Sleepless nights, madalas po pagod kasi nag-aaral. And may problem po kasi yung pamilya namin and need ko po siyang i-balance yung personal life ko and yung academics. Yung tipong gabi na uwi, mag-aaral pa, magpupuyat pa, yun po. Yung time po kasi na elementary ako, hindi pa po kami ganun ka-financially stable. Mostly po, nagkaka-problema. May mga times po na nalilimit ako sa talent ko. And mostly po kasi nung elementary is nabubully po ako before. And parang nawawalan po ako ng confidence and madalas hindi ako nasasama sa mga, mga competitions na gusto ko sanang salihan. And yun po, mababa po kasi yung confidence ko before nung elementary. Yun po yung time na sinabi ko na hanggang dito lang ba ako, na dito lang ba yung kaya ko. And that's where gusto ko nang mag-level up na mula sa nabully dati, gusto kong pakitaan sila na kaya ko rin silang sabayan, na kaya ko rin silang lagpasan sa kung anong meron sila ngayon. Ang kanyang inspirasyon, ang kapatid niyang si Mark Francis. Nagkaroon po kasi kami ng problema regarding sa kapatid ko. And yun po yung time na bigla naming nalaman na nagkaroon siya ng cancer, stage 3, rhabdomyosarcoma at the age of 9. Nagre-recover pa rin po siya dahil sa surgery niya noong April 9 dahil tinanggal na po yung parang bukol niya. Sa likod po kasi siya sa may tagiliran. Yun po yung time na imbes na makapag-focus po ako madalas sa school, yun po yung madalas na naiisip ko. And kasama po dun yung pupunta po ng ospital kahit may pasok kinabukasan or sa mismong araw na yon. Yung tipong ngayong araw pupunta ako ng ospital para bisitahin yung kapatid ko. Then uuwi ako ng gabi, then magpa-practice pa ako dahil may competition pa ako para sa kinabukasan. Yung mga thoughts na umano sa'yo kasi ano na kaya nangyayari sa kapatid ko. And parang gusto mo mag-focus muna doon imbis na sa studies mo. Dahil sa pagmamahal ni Will Ann sa kapatid, naranasan na rin niya ang magsakripisyo sa kanyang pag-aaral. May time po kasi na naiinggit po ako sa ibang students kasi parang sobrang dami po ng time nila para umalis, kasama yung mga kaibigan, maglaro. Pero iniisip ko rin po na yung ano po na yun, yung mga experiences po na yun, makakatulong po sa akin yun. May mga times din na inuuna ko yung gusto niya kaysa sa sarili ko. And yung pag sa araw, siya yung uunahin ko, pag gabi, dun ako gagawa. Ngunit para kay Will Ann, natatanging inspirasyon pa rin sa kanya ang kapatid. Ano po kasi, mostly marami po siyang nabigay na knowledge sa akin actually sa school. Kasi siya po yung tipo na mahilig po siyang mag-search ng mga informations about history, about science. And siya po yung mostly nagsishare sa akin na nagagamit ko sa academics. And kapag nai-stress po ako, siya po yung madalas na minsan niyayakap kong ganon. Tapos siya po yung madalas nagsasabi sa akin kapag
kita niyang na-stress ako, gumaganan na ako sa mga ginagawa ko. Sabi niya, okay ka lang ate. Ate, kamusta ka? Gusto mo ba ng pagkain, ng tubig? Siya po lagi yung unang nagche-check sa akin. Siya po yung unang pumupunta doon sa taas, sa table ko. Doon po, para po, ma-relieve po ako. Yun po. Gusto ko, maging financially stable. Para once na paglaki ko, may isi-share ko yung yaman ko sa kanya. Hindi lang financially, but also yung mga natutunan ko throughout my journey sa buhay ko po. Si Elton naman, alumnus ng City College of San Jose del Monte, hindi rin matatawaran ang mga diskarte at pagsisikap noong siya ay nag-aaral pa. Marami po kami magkakapatid, 8 po kami. And then pangalawa po ako. Tatay ko po is jeepney driver. And then yung nanay ko, nagkaroon ng maliit na tindahan, kainan, kantin. Yun po, yung wala pa po akong trabaho, is doon po ako tumutulong sa kanya. Nagiging niya po ako doon, mga taga-asikaso po doon, taga-luto, taga-serve din po. Yun po. Tatrabaho po unti-unti para kahit paano sa pag-aaral ko, masuportahan ko yung sarili ko kahit paano para hindi ka na umasa sa magulang mo. Yung kasi nga itong course ko, sir, is may board. Siguro yung challenge sa akin, sir, kailangan pagpursigihin mo talaga eh. Kailangan mag-aaral lang mabuti para maipasa mo yung board. Sa kabila nito, nanatiling positibo si Elton hanggang sa makamit na nga niya ang kanyang mga tagumpay. Mula sa pagiging working student hanggang maging close-in assistant, isa na siya ngayong registered criminologist. Pinakamahirap talaga sa finances, sir eh. Pero kailangan hindi mo pwedeng indahin yun eh. Hindi mo pwedeng maging reason yun na yun yung magdadala sa'yo sa kahirapan. Kasi kahit anong problema naman nandyan eh. Yung kadalasan na kasi pinakasinasabi nila, finances, hindi nila kaya. Pinanghihinaan ng loob, sir. Hirap sila makapag-aral. Pero kung gugustuhin mo talaga, magagawa mo ng paraan eh. Para matupad mo yung mga pangarap mo eh. Ang pinakauna-una kong solusyon, sir, syempre, just yung manalangin ka eh. Yung pinakamahalaga sa lahat eh. Doon tayo huhugot ang lakas eh. Nag-work po ako habang nagre-review. Napakaswerte ko po talaga sa boss kasi habang nagre-review kami, kung ano yung pinapakiusap ko sa kanya na, sir, may review ako, ganito, ganyan. Pinagbibigay niya naman po ako na hindi ako makaka-duty dito. Kaya pagka may araw po na duty sa work ko, doon na lang po ako bumabawi para mapunan yung mga absences ko para lang makapag-review ako. Kasi mahirap po kasi talaga eh, nag-review ka po kami. Nabalichis pa po kami nagre-review. Struggle, sir, kasi mahirap siya pero awa naman ng Diyos, sir, na to. Yung result po ng February is nakasama naman po sa nakapasa. Sa ngayon po, nag-aaral po ako, nagma-masters po ako para maging learning provider po dito. Maging mapadevelop pa ako, mapaunlad ko yung sarili ko, yung buhay ko. Payo nila Will Ann at Elton sa mga kapwa nila kabataang Sanuseño. Be yourself lang. Huwag kayong maingit sa iba. Mag-focus kayo sa pag-i-improve ng sarili nyo. Like, imbis na i-compare nyo yung sarili nyo, make yourself better na lang. Prayers, tapos talaga, ituloy lang nila yung pangarap nila. Magkumugot lang sila ng taong makukuha nila ng motivation. Maganda kasi sa pakiramdam pagka may motivation ka, sir eh. Maganda yung ganun, yung parang hindi ka tatamarin, hindi ka panghihinaan ng loob. Nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. Kung kahit saan tayo mapunta, kahit saan tayo dali ng panahon, is kaya nating iharap yung sarili natin. Kaya nating humarap kahit anong trabaho yan. Basta nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, may edukasyon kang natapos, kahit saan kapalaran ka dalhin. Ang tagumpay ng bawat mag-aaral ay patunay lamang na hindi panghabang buhay ang mga hamon na ating nararanasan, lalo na kung atin itong sasamahan ng dasal, tiwala sa sarili at pagsisikap. Ang mga kwentong ito ay patunay lamang na ang lungsod ng San Jose del Monte ay nananatiling tahanan ng mga kabataang tunay na pag-asa at inspirasyon sa bayan. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Thank you for watching! Para sa
napapanahong balita at impormasyon, tumutok lang sa City of San Jose del Monte Public Information Office Facebook page at iba pang mga official social media pages ng city government. Para naman maging updated sa mga aktibidad ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, i-follow ang kanilang mga official Facebook pages, TikTok at YouTube accounts. Check nyo na rin ang ating website, csjdm.gov.ph. At syempre, huwag din kakalimutang mag-like, comment at share ng ating mga contents. Maraming salamat, Arya Sanosenyo!